Hey guys, it's your Kate Chikahans right here. This is Ems. This is Jam. So for today's episode, we're gonna talk about episode 11 of Startup. So unlike last week, ngayon, ang magiging format ng episode na to is we're just going to talk about the highlights of the episode. So, ang mga pagchichikahan natin today is yung speech ng father ni Dosan. Second, demo day as a disappointment. Third, yung betrayal ng Tusto. And fourth, yung new idea ng Samsung Tech, which is the self-driving car. So I think we need to start with the speech ng father ni Dosan. So before we begin our commentary, uh, i i-speech ko verbatim yung sinabi ng father ni Dosan. Ang sabi niya, but it's never too good to move fast. That speed can hurt many people. We'll see a lot of people lose their jobs, unable to adapt to the changes. We need people like me to slow things down a little, to help find the right pace that allows people to adjust and live. So, ayan. Anong masasabi mo, sa speech ng tatay ni Dosan? Alam mo, dun sa episode na to, maganda na nalagay nila to sa simula. Kasi parang isa din sa highlights talaga ng startup yung parang yung mga family dynamics na nandun. Kasi 'di ba parang yung mga families na nandito, kunyari si Dosan and yung family niya, parang magkaiba yung nakikita nila sa mata ng isa't isa. Iba yung paano i-describe ni Dosan yung sarili niya sa kung paano siya i-describe ng parents niya, gano'n. Tapos at the same time, iba rin yung pakikitungo, for example, ng family ni Dalmi sa kanya, family ni Injay sa kanya. So parang ang Yup. laki ng mix ng kinds ng families na na-explore. And I think yung major lesson rin talaga sa naging speech ng father ni Dosan is makikita mo talaga yung generation gap when it comes to parents and their Yup. children. Kaya Oo. parang ang ganda na na-point out niya yung gano'n na kahit we should be for the betterment of the future generations, hindi Yup. naman puwede yung naiiwan lang natin yung mga nauna. Kasi parang hindi rin naman siya tama. Kasi Oo. nung lumalaki tayo, 'di ba, parang sila naman yung umalalay sa'tin. Sana ngayong sila naman yung tumatanda na, alalayan pa rin natin sila. So I think Yup. it was a really good depiction of the compromise of how compromise should be between a parent Oo. and a child. Ang nakita ko naman din dito, like, it's very close to my heart kasi like 2 years ago, I wrote an essay about yun nga, how do we stay human in a robot society? So, ilagay ko na lang din yung link below sa essay ko. But the point is, uh, I think ang ganda nung pinakita nilang contrast din na we could go hand in hand with technological innovations, and at the same time dapat wala tayong mga people na male-left behind. So hindi naman maiiwasan na may male-left behind, pero gaya nga nung sabi nung daddy ni Dosan na it's never too good to move too fast. Kasi nga kapag Mhm. masyado tayong mabilis and walang devil's advocate or walang nag-a-assess or nagre-reassess if magiging helpful ba talaga 'to sa society, then doon, yung mga innovation siguro natin baka magfe-fail siya or hindi siya magiging, contributory for the rest or the majority of the population. So very yun, na-inspire din ako sa mga sinabi nung father ni Dosan. Tapos one thing din na na-appreciate ko dito sa how this whole speech turned out, 'di ba parang after mag-speech nung tatay ni Dosan tapos sila Dalmi na yung nagpe-present, nakita niya kung paano yung pitch ni Dalmi. Tapos Yup, yup. parang dun niya nakita yung link na at least kahit yung anak niya, same path towards Oo, innovation. Ang ina-address niya, yung paano maaalalayan yung mga parang hindi nga makasabay. So that oo, was a really touching moment na parang naka-highlight talaga kung ano yung goals ng NJ Company oo. versus yung Dalmi, yung kila Dalmi sa Samsung Tech. And it was really nice. Yup. Like, kahit na pareho silang AI at technology, yung isa, iba din yung goal, yung isa iba din. Like, parang the rest of the technological advancements ngayon. So, meron talagang part ng population na hindi matutulungan or meron din talagang part ng population na matutulungan. Yes, yes.
So, ayun, I think that's enough for yung speech ng father ni Dawson. Pero, diba we saw the whole demo day as a disappointment? Yes, I agree. Yan. Kasi 'di ba parang ilan sila dapat na presenters? 9. Tapos Yup, parang immediately after yung kila in J Company, dumiretso agad ng Samsantec. Wala man oo. lang montage nung iba. Yup, yup. Tsaka alam mo yon na parang hindi naman siguro kailangan ng airtime na gano'n katagal, pero parang kahit sana yung variation lang ng mga other companies mapakita Mm. or what. So parang naging Dalmi versus Inje lang or Samsung versus Inje company lang talaga 'to, which is Mm. sayang. Kasi ang tagal Yeah. ng build up 'no, for Demo Day? Mm. Totoo. Tapos dalawa lang nakita mo. Oo, Mas maganda sana if parang na-showcase nga yung ano bang klase ng companies yung good enough para ah, mag-qualify dun sa Sandbox Residency Program. Para yeah, naman yung mga viewers, 'di ba, nai-inspire na, ay, parang hindi enough yung ganito lang. Parang ano pa ba yung oh, mga dapat kong kailangan isipin oo, para maging cutting edge talaga yung kaya kong i-offer as a startup. oo. Yun. So sayang lang yung whole event. Oo nga. Tsaka like, yun nga, parang ang sabi mo, mas rich sana yung magiging Mm. outcome or parang mas magiging helpful talaga for the other startups. Especially if makaka-relate din sila sa mga other startups. Pero I guess, dahil main lead siguro, AI na lang. Mhm. So, ano I mean, pa? I still Ano? like naman na nakita na nanalo yung Samsung, Yep, yep, ganyan, na gumana yung program nila over in J Company. Gusto ko naman yep, sila makita na nananalo, pero parang yep. sayang, sana nagamit pa yung platform for other Oo, things. of the demo day, no? Ang ganda Mm. kasi nung demo day din talaga. Tsaka yun nga, 'di ba ang gusto mo na sana meron pang additional na mga tao. Ako din naman, ang gusto ko din naman sana, ah, may mas additional input pa yung mga judges. Like, and Totoo. yung magagamit in real life or magagamit in like for the startups in itself. Pero okay, sige, yun na lang yun. I think that's it for the demo day disappointment. And wala naman ng next demo day, 'di ba? So, Totoo, next year pa yon. yun na lang siguro dun. Next is Tusto's betrayal. So, ang question ng iba, is Tusto a scam or not? I would say they're not a scam, guys. So, ngayon, I think, Ems, ang mas maganda nating i-discuss is yung uh, acquisition hiring process in itself and yun nga, yung signing of contracts kasi I think may input tayo for that. So, if people Mhm. are wondering if scam ba si Alex, ganyan, ang masasabi lang natin is yung acquisition hiring, it is actually a valid practice na ginagawa. And I think for most instances, I think naman kapag acquisition hiring ang gagawin, aware naman yung other parties, right? So parang dito nagulat ako na hindi aware sila Dosan sa mangyayari. Tapos, just to give you simple facts, guys, yung mga na mahilig talaga mag-acquisition hiring, 'di ba, ginagawa nila 'tong process na 'to to actually acquire the talent, not necessarily the company. So, yung mga tech Mhm. companies usually ganito kasi nga, 'di ba, skilled yung mga engineers, yung mga IT, ganyan. Tapos, since 2013, Facebook was the largest performer of talent acquisitions alongside Twitter, Yahoo, and Google. Tapos isa pang gusto kong i-highlight dito is, sa mga big deals na ganito guys, verbal agreements do not hold water ha. So it's important na you check your contracts and impose on additional clauses if necessary to protect your employees or to protect the stakeholders of the company. Tapos, as far as I know, pwede din naman kayo maglagay ng clauses to protect your employees, 'di ba? Na Yes, oo. oo, like parang sabihin niyo na kailangan may pay or for the next 3 years bawal sila i-terminate. Tapos i-negotiate niyo lang or kung may ine-negotiate kayo, make sure it is written on paper. And if in doubt, consult an expert, guys. Consult an expert na talagang specializing sa field na, yun nga, na
kailangan nyo ng help. Totoo. Dito ako nairita sa part na 'to kasi 'di ba, nung kinakausap na sila ni Alex after nila manalo, Yep. pinakita sa kanila yung contract, nagfi-flip lang sila ng page, hindi naman nila naiintindihan. Even si Oo. Saha, kahit lawyer siya before, parang Oo. okey, tinignan niya lang, binasa niya lang, parang okey naman daw. Pero parang Oo. hindi nila tinry na i-negotiate to their favor, which Mm. was somehow kung nag-consult sana sila sa mentor nila kahit hindi kay Ji Pyong kasi barda sila kay Oo. Ji Pyong, kahit kay Director Yoon or kaya dun Oo. sa iba pang mentors, 'di ba? Parang it could have worked better to their advantage and hindi sana sila nagkabatak-batak. And I Oo. think one of the things talaga rin na we should highlight is yun nga yung parang verbal verbal statements are Promises. never Oo. enough when it comes to to contracts kasi 'di ba si Jam tsaka ako, parehas kami nagwo-work sa audit field. Tapos one of the things na always highlighted is parang whatever is not documented did not happen. So Yep. parang para masabi na nangyari talaga 'to, kailangan meron kang supporting documents, ganyan. Inquiry alone is not enough. Yep. Words cannot be taken as it is. Kaya kailangan put it in writing and have it be acknowledged by the other party para mas magkaroon talaga ng effect kesa Oo. naman yung maaalangan kayo sa dulo, 'di ba? Mm. Tapos parang ang nalungkot din ako para kay Dalmi sa part na 'to. Kasi 'di ba parang simula naman sa simula, kunyari si Yongsan at saka si Chulsan, ang Oo. doubts nila kay Dalmi is kaya ba niya? Kasi hindi naman Oo. siya graduate, 'di ba? Parang bakit papayagan mo maging CEO yung ganong klaseng tao? So Oo. parang lalo na sa part na 'to, 'di ba si Dalmi, ang instrumental niya kasi dito sa startup nila, ang instrumental niya sa pag-iisip ng kung ano yung service na i-o-offer, Mm. kung anong functionalities yung puwedeng idagdag. Tapos parang bigla lang siyang kinast aside ng Tusto Oo. altogether. Kasi wala Kaya siyang parang technical skills, 'no? yeah, oo, yun. Parang nakikita mo kasi kay Dalmi naman na nag-e-effort siyang intindihin. Kaya ang Yep. sakit din kasi parang big blow talaga kasi si Dalmi nga yung experience niya it's coming from street smarts lang talaga, coming from pagtatrabaho niya ng iba-ibang part-time job. So I Oo. think that would be another issue na kailangan ma-overcome ni Dalmi. Dalmi as a character throughout the next episodes, 'no? Mm. Tapos ang isa pa akong nagulat sa kanila, 'di ba, nung una tinanggap ko na like, okay, nabasa nila yung contract. Pero nagulat ako nung hindi nila alam na may penalty pagka ika-cancel yung contract. I mean, Kaya guys, nga. in real life, ito yung mga highlights ng contract, yung parang cancellation policies or yung mga magiging penalties 'pag merong mga yung other parties hindi tumupad. So, nagulat ako na hindi nila alam all along na may mga gano'ng clauses. So, parang yun nga, naging medyo siguro haphazard sila sa pagtanggap sa Mm, contract. That's why we can't say na Tusto scammed them. I think Tusto oo. saw their gullibility din. Pero And I took mean sila, advantage, oo, they oo. took advantage. But 'di ba legally, nakasulat naman lahat dun. Kaya nung 'di ba Mm. nung kinwestiyon siya ni Dawson, 'di ba prinamis mo kukunin mo kaming lahat. Pero guys, that's just a verbal promise. It doesn't actually matter, lalo kung wala sa pinirmahan. So if gusto nyo talaga na yung protect yung people of startup man kayo, you make sure everything is written. Yes, yes. Yes, please. Oo. Consult an expert. Mga mergers and acquisition experts, ganyan. So, sa Tusto, ano pa ba? Sa tingin mo, meron pa ba? Like for Tusto? Hmm. Hmm, feeling ko ang bulk nung mangyayari sa pag-alis nung tatlo nating developers gagawin nila off-screen. Kaya hindi ko Oo, alam oo, if maha-highlight pa talaga masyado yung Tusto after oo. this. Yep. Baka nga, parang siguro nga ini-leave na lang nila sa imagination natin na yung gagawin Mm. nilang trabaho is Silicon Valley type of work. Bahala na kayo mag-isip kung ano yung naiisip niyo. So, Mamaya ayun. cashier sa Silicon Valley, literal pala, Oo nga. gano'n. Salesman, bebentahan ka ng cellphone.
Ay, oo, may store nga palang Silicon Valley. Anyway, okay, we're good with Tusto. Tas yung acqui-hiring, tas yan nga. Ito pa yung isa ko napansin. The other thing na pwede nating i-discuss is yung nagkaroon sila bigla ng new idea na self-driving car. Ako, I felt like, filler ba to? Kasi parang, anong purpose na neto? Like, para kasi yung naging dating na nun sa akin, ginawa ba nila tong episode or itong scene na to para just to show na they have teamwork right now? Or may essence Oo ba nga. talaga tong self-driving car? Para ba 'to manghinayang lang tayo na, hala magkakawatak-watak sila, sayang naman may bago na silang business model. Oo nga. Parang gano'n din, medyo naisip ko din nga actually na parang, hala, parang di naman sila ganito ka-coordinated before. Pero Oo. parang siguro it comes with ano din na dahil nanalo sila dun sa demo day, bigla silang nagkaroon ng ano, eureka moment na, ang dami Oo. pa pala nating puwedeng gawin. Kaya lang nga kasi Yep. parang medyo weird din sila kasi hindi nila naisip na 'di ba nga i-a-acquire sila ng Tusto. Oo So, nga. parang whatever technology that they have, part 'yun ng i-a-acquire sa kanila. Kaya baka mamaya wala naman silang magawa na succeeding services using the same Yep. technology kasi nga hindi na nila pag-aari. Kaya Oo. ayun lang, parang siguro it was nice to see that part kasi parang ang cute naman nila maging together, gano'n. Tapos si Chulsan tsaka si Saha, 'di ba, dun naman nagsimula yung yung part na yun, yung landian ni Oo Chulsan nga. tsaka ni Saha. Buti ba't yung ship na 'to nag-sail. Kaya nga. So, yun lang. Parang, ayun nga, parang feeling natin, parang it was hindi siya, para siyang failed attempt to show the team's dynamic for me, ha? Mm. Pero Ayun. I think, feeling ko, kahit hindi man 'to magawa ng Samsung Tech for now, Oo. baka may significance kay Dalmi, 'di ba? Mhm. Kasi baka sa next parang hindi ko alam kung dapat na natin 'to pag-usapan kasi nasa episode 11 pa lang tayo. Oo. Pero sa episode 12 may preview kasi dun, part nung preview is parang may Oo. dina-drive si Dalmi na Ah, sasakyan. oo nga, Tapos 'no? ang nasa harap ng sasakyan, Tarzan. Tapos parang may business plans din Oh. na nilatag. Ang translation is, ang company name was Chongmyong Company. Tapos Oo. Tarzan Project. So, Okay. kung self-driving car yun, edi parang wow, nag-materialize siya. Oo. So ngayon, the next question is, kung yung Chongmyong Company ba, kay Dalmi lang ba yun or parang joint Oo. effort na ba yun ni Injay at saka ni Dalmi to honor their father, Mm. Chongmyong? Oo. Speaking of, 'di ba, the day before, anong day na na-release 'tong episode 11, I was actually browsing comments nga sa YouTube. Then I saw na parang baka daw kaya yung poster startup tapos yung apat na lead, baka daw sila yung gagawa ng startup. So akala namin ni Ems, medyo imposible yun. Oo. Sabi ko pa kay Jam, parang imposible kasi parehong sisters, hindi sila willing ibaba yung title na CEO. Oo. Pero in Kaya parang reality, baka pala, 'di baka pwede natin mangyari sure. siya. K-Dramaland never stops. Oo. For episode 11, meron pa ba? Yung ano 'to, yung sa epilogue, yung Mhm. yung madumi yung mukha, kung ba't pala madumi yung mukha. Ay, yung marker? Oo. Grabe, disappointed 'no, kasi Team Han Ji-pyong. Ano ba, yun lang siguro starting episode 11, actually episode 10 pa, as early as episode 10 onwards, lalo na sa Oo. episode 11, parang dinidiin na talaga ng writers na, ay, si Dosan po talaga, sorry fans, pero Oo. si Dosan po talaga yung choice. Mm. And on episode 11, ang reklamo din talaga ng majority ng fans is wala masyadong airtime si Han Ji-pyong. Totoo, Like parang, grabe. 'di ba, Wala pa atang minutes 5 lang. minutes, Oo, oo. wala pa. So yun lang yung mga reklamo sa episode 11. Sorry, coming from ano, Han Ji-pyong supporters, yun po talaga yung major issue namin. Parang dapat po minimum 15 minutes yung exposure ni Ji-pyong para po masaya ang lahat. Pero let's commend naman Ji Pyong, ang galing niya umarte kahit mata lang, 'di Grabe, ba? oo.
I mean, Like everyone yung mga naman is really good. oo. Yap. Pero siyempre may bias kami ni Ems. Oo. But gaya nga nung sabi Sorry. namin gaya nga nung sabi namin last episode, so 'pag di niyo napanood, panoorin niyo na. Sabi namin parang, among all the actors nga, lahat naman sila, if you will try to refer to their other or previous work, sobrang level up na sila dito sa startup. Mm. So yun, for episode 11, Ems, you think that's it for episode 11, yung mga major Yeah. yup, Oo. I think kasi talaga ang naging highlight nito was yung demo day talaga. yup, Siguro 2/3 oo, ng episode was demo day. Tas the yes. rest, yun na yung after Tusto. Kaya wala masyado pag-uusapan dito. Natakal naman na natin lahat. Yep. So I guess we can move to part 2 for later. So guys, we're gonna leave the link down below for part 2. So make sure you watch it and follow our social media. So feel free to comment or like and share, subscribe, and follow Yan. our other social media para updated din kayo. And please interact with us so that may consider din namin yung mga inputs nyo. So Yes, please yes. watch part 2 ha. Hey, Thank once you. again, we are Hallyu Gems, your K-Chikahans. Thank you for your time. See you next week. We upload every Wednesdays. Bye-bye. Bye-bye.